Alam nyo, kasi po, ang pinakamasakit dito bilang ina, yung mawalan ka ng anak. Iyon ang pinakamasakit bilang ina. Siguro, Belinda, nais mo kitang tawahin dito. Pagsasalita ko dahil ako po ay na-stroke na din, kaya nagka-diferensya po yung pagsasalita ko. Pero lalakasan po yung aking loob na magpasalamat sa lahat. Salamat sa lahat na ginamit ng Panginoon para tumulong sa aking anak. Lalo na po sa pamilya ng aking kapatid na si Ate Lydia. Siya yung naging tumayo sa aming nanay sa panahon ng aking mga paghihirap, pangangailangan. Yung pamilya niya, wala akong ibang tinatagpuan, kundi yung pamilya niya. Sa aking kapatid, siya yung naging paako, mata at lakas kay Ate Rosa. Sa tuwing aalis ako, parati ko talaga siyang inaakay. Kasi lumalakas ho ang loob ko na kasama siya. Unang-una po yung pinapasalamatan ko yung ating Panginoon dahil binigyan niya ho kami ng pag-asa, ng lakas, at lahat po ng aming pangangailangan maging po sa pinansyal. Talaga pong kumilos siya sa akin dahil panay po ang pray namin. Marami po akong tao na ginamit para mag-pray para kay Lovely at sa aming mga pangangailangan. Sa aking kalakasan na kahit nga ho, ganito yung kinasabitan ng aking anak, nakukuha ko pa rin kung tumawa, ngumiti. Dahil ayaw ko po, nung nabubuhay pa po yung aking anak, lumalaban po siya. Siguro pinapakita niya rin sa akin na malakas siya. Kaya hindi po yung ginagawa ko sa kanya, pinapakita ko rin na malakas din ako. Para wag po siya panghinaan ng loob. Una ko pong pinapasalamatan yung Panginoon, yung mga pamilya po ng aking kapatid na si Ate Lydia, lalo na po si Apollo. Si Apollo, na siya talaga yung aking lakas para mabilis yung pagkilos ng mga doktor, ng mga nurse sa aking anak. At gayon din po kay Kagawad Alan na kahit hindi ko po siya kamag-anak, nandun din po yung lakas niya. Ibinigay niya talaga yung tulong niya sa aking anak. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon at marami siyang ginamit na tao para tumulong sa paghihirap ng aking anak. Kaya kahit ganun pa man po, malakas po ang kalooban ko, malakas yung paniniwala ko na yung anak ko ay talagang gagaling. Dahil yun na lang po ang pinanghahawakan ko, yung Panginoon. Salamat po sa mga ginamit ng Panginoon, lalo na po kay Jam. Si Jam, malaki ang paniniwala ko din sa kanya dahil isa din po siyang tapos ng nurse. Kaya sabi ko nga, pinagdarasal ko din sa Panginoon na bigyan ng lakas si Jam na huwag siyang panghinaan din ng loob. Tulungan yung aking anak na si Lovely sa panahon ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang sakit. Lalo na po si Apollo dahil wala po talaga akong oras na sinasayang na tinatawag si Apollo. Sabi ko nga sa ate ko, si Ate Rosa, dahil siya rin yung, sabi ko nga, yung mata ko, yung paa ko. Parati ko siyang katabi dahil sa kanya ko sinasabi na tawagan si Apollo. Na kahit nga si Apollo, alam kong pagod na, mararating pa lang sa bahay, kinukumusta ko kaagad si Apollo tungkol sa aking anak dahil alam kong siya yung nakakalam ng lahat. Sa lahat ng mga kapinsanan niya na nag-donate ng dugo, mga kaibigan, ka-eskwela, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi man po kami bigay o makapagbayad sa inyo ng utang na loob,
siguro naman po yung Panginoon yung tutulong sa inyo, magbibigay sa inyo ng reward. Pagpalain po kayo ng Panginoon yung mga tumulong sa aking anak. Sabi ko nga kay Apollo, siguro ka Apollo, kaya hindi ka ba nakakaalis dito sa Pilipinas dahil meron ka pang misyon dito sa Pilipinas. Hindi ka ba pinahihintulutan ng Panginoon na pumunta ng abroad dahil sa ganitong mga sitwasyon kailangan ka natin. Kaya ang Panginoon na po ang bahala kay Apollo at kay Kagawad Alan. Kung ano man po yung kanilang ninanay sa kanilang buhay, yung Panginoon po ang magbibigay sa kanila nun. Kaya maraming salamat po sa mga tao na tumulong sa amin, sa lakas man po o sa espiritual na paraan, lalo na po sa pinansyal. Dahil ang pinansyal po talaga ang pinakamahirap sa pamilya po ng mga Agapur family din, na yun din yung nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Na kahit nga ako, wala akong hawak na pera nung lumuwas kami rito. Sabi ko nga, kaibuti ng Panginoon sa amin dahil lahat ng aming pangangailangan ibinibigay niya. Kahit nga kung hindi ako lumalapit sa tao, meron po talaga bumubuo sa amin mga tulong. Kaya salamat po sa Panginoon dahil maaga niya po akong binigyan ng yung yung talagang inihanda niya ako sa labang ito para makayanan ko po ang lahat. Dahil bilang nanay ko, masakit po sa ating kalooban na mawala yung ating anak. Kaya, nung pinakanta ni Kagawad Alan yung itong kantang ito, sabi ko, napansalan, iiyak talaga. Dahil nung naimbalsa mo na po yung anak ko, ilinabas na, yung pagtingin ko po sa anak ko, parang bumalik sa isip ko yung napakabata pa ng anak ko na nag-flashback sa isip ko yung sabi ko mabaliit pa siya, parang 3 taon na hinihili-hili ko pa, pinupunasan ko na pag-aga kami hindi natutulog, karga ko siya. Yun yung nagbalik sa isipan ko. Kaya ako naiyak sa kanya. Pero sa ngayon po, talagang humuhugot po ako ng kalakasan sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas para makayanan ko po ang lahat dahil marami po akong anak. Hindi lang po itong isang to. Ito po silang lahat. Kaya sabi ko nga, sabi nga nung kapatid kong isa din, patuloy akong bigyan ng kalakasan ng Panginoon para sa iba ko pang anak, hindi lang dito sa isa. Dahil yan anyang si Lovely, nasa mabuti na siyang kalagayan. Nasa kailog na siya at yun yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Pinahirap niya lang sa akin ng 23 years. Kaya maluwag na po sa aking dibdib, tinanggap ko na po na para sa kanya talaga si Lovely. Alam ko si Lovely, marami siyang mga kaibigan, lalo na po yung kanyang mga pinsan. Parang mga kaibigan niya na yung mga pinsan nila. Kaya salamat sa kanila dahil simula nung na-hospital siya, nandun yung kanyang mga pinsan, mga kaeskwela at mga kaibigan na nagpapalakas ng loob sa kanya. Na kahit na lumalaban sa kanyang karamdaman, masaya pa rin siya. Masaya siyang nakikita kayo na naroon kayo sa kanyang harapan na nagpapatawa sa kanya. Kayo yung nagbigay ng lakas kay Lovely. Dahil ako po, hindi na ako parati nasa harapan niya dahil ayaw ko po siyang makita na naghihirap. Wala pong nanay na makakatagal na nakikita yung kanyang anak na nahihirapan. Halos nga, sabi ko, sana sa akin na lang na ibigay yung sakit na yun. Pero alam ko naman yung Panginoon talagang meron siyang nakaparaanan sa atin. Nung ako po ang stroke, talagang pinilit ko pa rin yung mabuhay para sa kanila. Hindi ko pinakita sa kanila na ako po ay mahina na talagang pinilit ko makatayo, makarecover ko. Kaya
tinakuhan ko naman dito noon si Apollo. Kaya si Apollo talaga ang maraming salamat sa iyo, Apollo. Kila Ami at si Angel at sa aming kapatid na si Inanel. Kahit wala po siya rito, talagang nandun din po yung kalooban niya sa mga kanyang mga pamangkin sa akin bilang kapatid. Talagang nandun yung tulong niya sa amin. Kay Ate Rosa, lalo na kay Ate Rosa na sabi niya sa ospital, pinagtatakahan kaming dalawa dahil mas grabe yung iyak niya kaysa sa akin. Tinatanong nga siya, sinubuhan niya ba talaga ang nanay? Kasi siya yung sobrang iyak niya. Ako parang ano lang, kasi gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Natulala na lang ako sa anak ko. Kaya siguro ngayon yung ano sa akin ng Panginoon, kung bakit nakilala ko siya ng maaga pa. Binigyan niya ako ng lakas para sa ganitong mga pagkakataon, makayanan ko yung kanyang mga ibinigay na pagsubok sa akin. Kaya salamat po sa inyong lahat, sa Panginoon, sa mga nagtulong po sa lakas at sa pinansyal na paraan, kay Ami, kila Buboy, kila Junjun, lahat ng pamilya ni Ate Lydia. Kaya si Ate Lydia, parati ko yung pinag-pray na umaba pa yung kanyang buhay, maging malakas pa. Kaya parang siya na yung aming nanay. Pero pag tinitingnan ko, ako yung parang nanay nila dahil ako yung matanda. Salamat sa aking mga kamag-anak na narito, mga pinsan nila, sa tatay nila, na parating nagpapatawa sa akin. Salamat sa inyo. Sa mga pamangkin ko dito sa nanay kong side. Bagamat bihira kami magkita-kita, nandun po yung tulong nila sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ang Panginoon na po ang bahalang magbigay sa inyo ng pagbabalik ng mga itinulong niyo sa amin. Ibabalik po sa inyo yan ang Panginoon ng higit pa sa inyong pangangailangan. Kaya salamat po ng lahat. Salamat, Trinita, sa pinakamatapang na ina at pinakamalakas na ina ngayong gabi ito. Siguro po, meron po tayong bulaklak at kandila dito. Ay pamamahagi ng ating kaibigan na si Oti. Oti, pakisuyo yung kandila at bulaklak. Ito po yung pag-aalay natin ng kandila at bulaklak kay Lovely. Kuha na lang po kayo. Inaanyayahan po tumayo ang lahat. Kumpras lang po tayo dito sa harap para po sa ating pagbibigay ng bulaklak at kandila kay Lovely. Okay, nais ko lang po sana basahin yung aking ginawang sulat o kwento. Sino ba si Lovely? Pang-anim na anak sa magkakapatid nila Danilo at Linda Agapor. Masayahin at makulit sa kanilang magkakapatid. Malapit siya sa dalawang anak niya, si Lani at si Lenny. Tapos bilang guro noong 2012. At bilang guro, nagbolunterismo siya nagturo sa grade school. Marami pangarap si Lovely. Itong mga pangarap na ito ay magsisilbing gabay na lang sa ating mga taong naiwan niya at malapit sa kanya. Ang pinakamasakit bilang kapamilya, yung oras na mawala sa atin ang isang taong minahal at iningatan natin ngayon. Alam natin, pinilit niyang lumaban sa sakit at nararamdaman niya na pinilit niyang humiti sa atin
upang sa ganon gumaan ang pakiramdam natin habang nakikita natin siya sa kanyang panahon na may karamdaman. Dumating yung oras na kinakatakutan ng bawat isa. Kinausap ng kanyang doktor, sila Ate Linda, Apple, at si Jam. Sa pinakamabigat na marinig ang kondisyon ni Lovely na hindi maganda, anumang oras, pwedeng bawiin ang kanyang buhay. Maliit ang tsansa para kay Lovely. Maliit, makasurvive. Dito bumulos ang luha. Paano tatanggapin ang bawat isa? Masakit kasi bilang ina na dinala mo na siyang labuan sa sinapupunan at inalagaan mo na 23 years at isang iglap lang dahil sa sakit na leukemia ay mawawala siya. Mawawala ang iyong anak. Gusto niyang lumaban, pero katawan niya ang kusang bumigay. Kasi alam niya, masigit kayong masasaktan na iniwan niya. Na makakapiling natin siya. Siguro sa mga panahon na to, ibigay na natin yung pinaka-the-best natin para kay Lovely. Ang mga bulaklak at kandila na hawak natin, yun ang magiging liwanag sa kanyang pag-alis sa atin. Isang pagpapaalam na puno ng pagmamahal ang ipabaon natin sa kanya. Siguro po, sindihan na po natin ang mga kandila natin. Che? Siguro yung huli pong sisinte ang si Nanay Linda. Isang pagpapaalam ngayong gabi para ni Lovely ng punong-puno ng pagmamahal. Sa iyong paglalakbay, Lovely, paunin mo ang pagmamahal namin. Kami lahat, bilang pinsan, kaibigan, nanay, at tiyahin. Isang pagpapaalam ang taus-puso namin ibinibigay namin sa iyo. Ang kandilang ito ang magsisilbi sa iyong paglalakbay, magiging liwanag sa iyong pangoroonan. Kung nasan ka man ngayon, alam kong masaya ka na. Sana, pag nakaharap mo na ang ating Panginoon, ipagdasal mo rin kaming nandito sa lupa. Maraming salamat at nakasama ka namin ng kahit konting sandali man lang. Maraming salamat at naging kapatid, anak, kaibigan ka namin. Sa mga panahon ngayon na kami ay nalulumbay at nalulungkot sa iyong pagkawala, pero nandito kami at para ibigay namin sa iyo ang buong puso namin at pagmamahal sa iyo. Pwede na po tayo mag-alay ng kandila at bulaklak. Sige po, pamunahan po natin kung sino po yung mamuna. Kaibigan po, kahit sino po. Yung kandila po, dito na lang po natin ilalagay. Yung flower po, pwede po natin ilagay sa ibabaw ng kanyang casket.
salamat po sa mga bisita na natirami sa amin. Lalo na po kayo sa pamilya ng mga Ramirez ko, hindi ko po pala nabanggit yung tatay. Hindi po mabubuo ang Ramirez kung wala po ang tatay. Mga pamangkin po sa mga apo niya, salamat po sa kanila sa mga manugang, sa mga apo, salamat po. Malaki din po ang pasasalamat ko kay Kuya Eddie kasi itong bayaw namin po ito, okay lang po sa kanyang lahat. Kaya sabi ko, pasensya na kay Kuya Eddie kung nakalimutan na siya. Special mention pa si Tatay Eddie. Okay. Meron pa pala. Sandali lang, kasi si Barbara nagbabalik. Salamat sa kagawad Antonio, Philip, Michael, Vicky, Alan, Risa. Ito yung mga friend ko na tumulong sa akin. Noong time na naglalakad ako ng papers nila. Salamat kagawad Alan. Kahit alam mo bakit yung pamilya na tumawag ako. Salamat. Ay, oo nga pala, bahagi po ako ng inyong pamilya. Pwede po. Hindi ka mapasalamatan. Isa po yung medyo nakita natin si Ate Lani po na nasa Taiwan. Lani, maraming salamat. Alam mo, alam namin ang sacrifice mo for your family and for Nagri. Pero kanina ka-chat ko siya, sinasabi niya na until now nangiginig siya lagi dahil hindi niya mapaniwalaan. And lagi ang sinasabi yung sacrifice ni Lani. Kaya Lani, kasi papadala namin yung video na to. Lani, from all of us here, thank you very much. Okay. Siguro sa panahon ngayon, alam ko masaya-masaya ka, Lovely, na nakikita mo lahat na nagmamahal sa'yo. At bukas, ikaw ay dadalhin sa Bicol at doon, mas maraming naghihintay at nagmamahal sa'yo. Bangunin mo ang aming taus-pusong pagmamahal. Okay. Diyos maray na bagi po sa Indo Gabos, mga mga. Baby! Manapitin naman yan! Manapitin naman. Teka, may nakalimutan po ata tayo. May galing po kasi ng US. Tumayo nga yung galing ng US dyan. Ayun po. Ako po malapit po ako sa pamilyang Ramirez kasi po ang kaibigan ko po ang best friend ko si Apple. Kahit po kami hindi nagkikita kasi busy rin po sa trabaho bilang kagawad sa aking barangay. Siya naman po pero kami naman po pagdating sa ganitong panahon at oras, nandiyan po ako para sa kanila. Dahil ibang klase na naman din po ang ipinakita ng Ramirez sa akin bilang kaibigan nila at family friend po nila. Maraming salamat po sa mga Ramirez. Parati po nababanggit ng Ramirez. Hindi na nakalimutan ng wala. Pero yung puro ng Ramirez, hindi nasama ngayon lang. Ha? Kala ko nakalimutan na ako eh. Pero ngayon sa lahat ng Panginoon, hindi ka makakalimutan, mababanggit ka rin. Maraming salamat sa inyo lahat. So,